Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod, Freddy, at sa aking YouTube channel at Pilipino sa America Vlog YouTube channel. Okay? And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe right now by pressing the red button below. And it's all free. And if you press it, you are already subscribed to my channel, and you could and press also the notification bells so that you will be properly informed if I have a new video or some other information regarding this matter on Maharlika. And at the same time, give me a big likes, and at the same time too, share this video to your friends and benefactors and family circle, and including your barangays or within your community or group of students. Because this is a very interesting issue regarding the fabrication of lie of Maharlika. Okay? Okay. Ito po ay tungkol sa video na pinicture niya just only a few hours ago. Nagparty raw si Kuting sa Davao. Hindi langit sa inyong kalaman ay nagpunta ang ating Presidente Bongbong Marcos Jr. diyan sa Davao upang marami siyang gawin, at ito ay ididetali ko kung ano ang kanyang mga nagawa diyan sa Davao City. Okay? At the same time, para magkaroon siya ng aerial shot, aerial view on what's going on diyan sa flood na nangyari diyan sa Davao. Okay? At ito ay aking ipipicture sa araw na ito. Okay? Ngayon, ano ba ang ating sinasabi na nagawa ng ating presidente? Pero bago ko simulan, ay ito. Pakinggan niyo munang mabuti itong walang hiyang si Maharlika na walang ginawa kundi atakin ang administrasyon Bongbong Marcos Jr. at ang mga dilawan na ay binabatikos din niya itong walang hiyang ito si Maharlika. Okay? Okay. Kaya ito ay pakinggan nyo upang malaman nyo ang kawalangyaan nitong si Maharlika. Okay? Nandiyan niyo yan sa Los Angeles na sinasabi niya na siya ay graduate ng nursing pero hindi siya makapag-practice ng nursing kasi hindi niya natapos ang nursing. Okay? Kaya ito ay isang paalala sa inyo na ito si Maharlika ay nag-iimbita ng lahat ng kanyang i-discuss, kanyang video ay puro input ng mga kawalangyaan ng mga kanyang mga followers. Mga walang pinag-aralan. Itong mga supporters ni Digong Duterte at itong si Maharlika. Okay? Okay. Ito po, pakinggan niyo po. Respect and understanding. Respond promptly, efficiently, and effectively. Excel to exceed needs and expectation of the general public. So, ang sabi pa nga nila dito, ang kanilang daw core values ay basta enerhiya, sagot kita. Okay? Kapwa at sarili. Ang topic niya ngayon ay enerhiya. Okay? Energy. Bakit ba nagkakaroon ng problema dyan sa Luzon, lalo dyan sa Bisaya, particularly Panay Island? Nasasakupan niya ang Iloilo. Bakit nagkakaroon ng problema? Kasi ang National Grid Corporation ay pag-aari na ng China na inaprubahan ni Duterte. Nakuha nyo? Pag-aari yan ng China. Gobyerno ng China ang nagpapatakbo sa buong Panay Island. Magkomento kayo dito. At ngayon, nalaman ng Presidente Bongbong Marcos Jr. at ito ay iniimbestigahan na upang magawan agad ng aksyon kung ano ang nangyayari dyan sa enerhiya ng Iloilo hanggang Rojas City, buong Panay Island. At ang kasama na dyan ang kabilang bayan ng Iloilo, ang Guimaras. Umaasa yan. At ang ng presidente ay i-connect yung ng National Grid Corporation na pag-aari ng China, gobyerno ng China, i-connect yan sa Cebu. Pero idini-delay ng China. Kaya baka ma-revoke yung kanilang lisensya ng National Grid Corporation. Kasi natira ako dyan sa Iloilo at natira din ako sa Bacolod. Kaya alam ko ang buong pangyayari.
At kaya nga ako nagkaroon ng death threat dyan sa Iloilo City dahil sa kuryenteng yan. Nagkakaroon parati ng blackout. Hindi brownout, blackout talaga. Matagal na yun. 2 dekada na nakakaraan. Pero ganun pa rin ang sitwasyon dyan sa Iloilo City. Problema sa energy. At iyan ay binibigyan ng solusyon ng ating presidente. Nagpunta dito si Presidente Bongbong Marcos sa Amerika upang malutas yung enerhiya na yan na problema na hindi binabanggit ni Maharlika kasi siya bobo. Bobong-bobo. Okay? Yan. Kaya hindi kayo dapat naniniwala kay Maharlika. Puro chismis lang. Wala siyang ebidensya. Wala siyang konkretong ebidensya na ipaparinig sa inyo o ipaalam sa inyo. Nakikinig lang siya sa mga input. Hindi katulad namin dito na kami ay nakikinig at naniniwala at sumusulat na nanggagaling sa mga reliable sources through mga respective journalists at newspaper and television na sila ay otorisado at nagbabayad ng tax, professional. Hindi katulad ng ginagawa nito ni Maharlika na kung sino-sino lang ang kinukuha niyang impormasyon. Yung mga galit, punong-puno sila ng galit dahil gusto nila mawala si BBM. And under the 1987 Philippine Constitution, hindi mo pwede matanggal ang isang presidente lalo na ito ay inaugurate ng Supreme Court, Philippine Supreme Court. Kabubuhan ang magtiwala at maniwala. Ito ay propaganda ng China. Galit na galit sila sa Amerika. Sinisira nila ang Amerika dyan sa Pilipinas. Gusto nila makontrol ng China. At itong si Maharlika na nandiyan sa Los Angeles, California ay may kaso na rito sa Amerika. Okay? Okay. Ano ba nagawa ng ating Pangulo nung February 7, just a few days ago, sa Davao City? Ang sabi ni Maharlika, nagparty raw si Kuting sa Davao sa imbitasyon ng mga Florendo. Sino ba ang mga Florendo? Okay? Namatay na ho yung matandang Florendo. Yung anak na lang ang pumalit. Okay? Ang mga Florendo ang siyang may-ari ng 6,000 hectare banana plantation dyan sa Panabo, Davao del Norte. Nakarating na ho ko dito. Talagang malawak ang plantation ng mga Florendo. At yan ay nakakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Okay? At ang sabi ni Maharlika, bakit siya nakikipagkaibigan sa mga Florendo na ayaw ng mga Duterte? Paano? Inggit. Ang gusto ng mga Duterte, sila ang mamayani dyan sa Mindanao na hindi pwedeng mangyari. Dapat natin malaman ang Davao City is the largest city in the world. Ang Davao din ay orchid capital of the Philippines, the king city of the South, crown jewel of Mindanao, durian capital of the Philippines. Ang kapalit ng mga Florendo ay pinamamahalaan yata ni Tony Boy Florendo na 2nd District Congressman of Davao del Norte at yung mga pamilya niya. At sila ay bagamat nakikipagkaibigan ang ating presidente, sila ay nakatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Sina-charge nila, hindi lapit ito sa mga Duterte dahil ang mga Duterte ay pansarili lang ang gusto nilang mangyari. Okay? So naunawaan nyo na, ano ba ang mga Florendo dyan sa Davao? Okay? Pero ang Davao ay King City of the South, while ang Cebu ay Queen City of the South. Yan ang malaking pagkakaiba. Kaya mas mayaman ang Cebu kesa sa Davao. Pero sa buong Mindanao, ang Davao ang namamayani. Okay? Ayan. Ayan. Ano ba ang ginawa ng ating presidente dyan sa Davao? Noong February 7, umattend ng public events ang ating presidente dyan sa Davao City despite the public feud with the Duterte family. Yan. Di ba?
Sinabi ni Mayor Duterte na Mr. President, please resign. Pinabababa niya si Pangulong Bongbong Marcos niya for no reason. At sinabi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, separatist, hihiwalay sila sa Pilipinas. For what? Frustration. Hindi nila nagawa ang gusto nila mangyari na si Vice President Sara Duterte ang papalit kay Bongbong Marcos Jr. Despite na 2 years pa lang si President Bongbong Marcos Jr. dyan sa Pilipinas. Ang 1987 Philippine Constitution ay ginagarantihan through a wide margin of winning 1987 Philippine Constitution, ginagarantihan na ang presidente ay mananatili in power until 2028. So, violation agad ng Constitution, no? Itong ginugusto ng mga Duterte. At ito ay kinakampanya ni Maharlika. Itong walang yang ito. Napakawalang yang at walang ignoramus na political blogger. Inahamon ko yan sa debate in English. Show me, Maharlika, that you are really worth to be a blogger. Show me your skill. Show me how could you stand with me with the debate that I'm challenging you. Okay? So, ang mga ginawa ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. dyan sa Davao ay inauguration of the Davao City Bulk Water Supply Project. Hindi naman lingid sa inyong kalaman na ang ibang lugar dyan sa Pilipinas ay nagkakaroon ng problema sa drinking water. At ito ang sagot ng ating Pangulo bagamat ito ay pinatatakbo ng private corporation. It's good na ang private corporation ay nakikipag-cooperate sa gobyerno. Hindi lahat pwedeng sagutin ng gobyerno dahil limitado ang kapital at pera ng gobyerno. Okay? Katulad yung mga infrastructure project dyan sa Luzon at soon dyan sa Mindanao at Bisaya. Ang mga Pangilinan, ang Ayala at ang San Miguel Corporation ay nag-i-invest na dyan sa mga freeway, mga subway at yung ibang mga foreign companies like yung Japanese company, Japanese government ay nag-i-invest dyan sa Pilipinas. Katulad ng mga daan o mga railway transportation, yan. Yung mga subway, yan. Sinasagot yan ng Japan na hindi nagawa ng China. Hindi nagawa ng China. Puro bola lang ang China. Kasi si dating Pangulong Digong Duterte ay sabi niya, China, make the Philippines a province. Okay? At ngayon, sabi niya, ang Mindanao ay magiging state daw ng China. Yung mga trader dito sa Amerika, katulad ng Maharlika, ano bang ginagawa mo dito sa Amerika? Puro katradoran yung ginagawa mo. Maka-China ka, ba't ka nandiyan sa Los Angeles, California? You should go to China. Not here in America. You are not worth because you are fighting an enemy of the United States and that is China. Ang mga Amerikano rito galit sa China. Anong ginagawa mo? Maharlika? O yung mga nakikinig sa akin na pro-China, sagutin niyo ako. At sabihin niyo kay Maharlika, I'm challenging her to a debate in English. Okay? Ano pa ang ginawa ng ating Pangulo? Yung nag-distribute siya ng mga e-title distribution as a part of the agrarian reform to its beneficiary. Yan o, maganda ho yan sa Davao. Okay? At yan ho, ang number 3 is signing of contract for Davao Public Transport Modernization Project. At ito ay inutos ng ating presidente sa Department of Transportation
DOTR to look for a source of funds for this project. So gagawa ho sila na inviting private sector or even foreign investors to come so that they could construct a modern railway station along in Davao, connecting from Davao City to any point there in Davao region. Okay? I think I just heard it's Panabo. So, but Davao City to Panabo. Okay? At yan, this will the start of a new generation of public transport. Kasi wala akong mag-i-invest kung walang modern transportation na ayaw ninyo na sinisira ng China at propaganda yan ng China. Okay? Okay. At ang number 4 ay yung briefing sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. through a helicopter, an aerial briefing on the ongoing flooding there in Davao. Davao City. Okay? Si Congressman Duterte ay nakatanggap yata ng 50 billion pesos just for the project on DPWH. Asan kaya? Bakit hanggang ngayon ay lumulubog pa rin ang Davao City? Okay? Yan o, ang nakakapagtaka. Bakit hindi ito itinitake up ni Maharlika dyan sa kanyang mga blog? Puro pro-China siya. Pro-China, pero nandiyan sa Amerika, dyan sa Los Angeles, California. At marami na pa rin galit pala ng mga US Filipino dyan kay Maharlika. Yung mga US Filipino dyan sa Los Angeles, California, pakilagay lang nyo sa comment kung ano nararamdaman nyo, kung kapitbahay ba nyo, saan ba nakatira itong si Maharlika? Diyan ba saan bang parte na Los Angeles nakatira? Yang si Maharlika. Okay? Hindi maganda ang ginagawa niya, paninira, at siya ay may kaso na dyan sa Amerika at may kaso din dito sa Pilipinas. Okay? Lumiliit na ang mundo niya. Lumiliit na ang mundo niya. Kasi dati yung pro-Marcos. For whatever reason, biglang nagpalit. So, it's all personal, guys. It's all personal. Nothing to do na Charo ay maka-Pilipino. So, sinong maniniwala sa'yo? Sinong maniniwala sa'yo, Maharlika, na ikaw ay maka-Pilipino? Sa ginagawa mo yan. Maka-China ka. Ba't ka na niya sa Amerika? Kahit kailan, hindi ko man nadinig sa'yo na ikaw ay kumampi sa Amerika sa iyong mga vlog. Samantala nakikinabang ka dito sa bayan ng Amerika. Okay? At yung mga apat na events na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Vice President Sara Duterte ay hindi lang umattend sa inauguration ng Davao City Bulk Water Supply, pero yung iba ay inattend niya, yung 3. Ngayon, si Davao City Sebastian Baste Duterte ay absent sa lahat, being the Chief Executive of Davao City. Hindi siya umattend kahit isa. At ito ay dahil sa kanyang panuwagan na dapat daw mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasaan ang etiquette? Nasaan ang pagiging professional? Tung mayor ng Davao City na si Baste Duterte. Yan ba pinagmamalaki yung mayor dyan sa Davao City? Okay. Sana naunawaan nyo ang isa sa mga huling panawagan ni Maharlika na nagparty raw si Kuting na wala namang masyadong ebidensya. Palagay natin na nagparty, sumaglit lang at umuwi na dyan sa Maynila. Ito ay walang kinalaman sa kanyang trabaho. Kung ikaw ay umattend sa party, hindi namang sayawan, sandali lang at umuwi na agad sa Maynila. Dahil busy ng ating president is a goodwill relation with the Florendo family who is making Davao generating revenue for Davao City.
at nagbibigay ng employment. So, ganun pala ang gusto ni Maharlika. Yung mga nagbibigay ng employment, yung nagbibigay ng magandang resulta sa ekonomiya, ay nagagalit siya. Bakit hindi siya magalit sa mga Duterte na tumawag ng as maging hiwalay sila sa Pilipinas? At bakit hindi niya ba't hindi sinista si Pangulong Rodrigo Duterte sa 30,000 na tao na pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte noong kapanahonan niya na 6-year term without due process? Maharlika, hinahamon uli kita. Panay na panay ang hamon ko sa'yo, pero hindi mo welcome, hindi mo ina-admit ang debate sa akin. In English, Maharlika, tinitingnan ko kung gaano kagaling. Okay? In God we trust, never hold your peace.